Sino po dito ang nabasa na yung Book of Ephesians or di kaya ay at least narinig niyo na yung Armor of God? Para may idea po ako, no? So, at least may mga ilan po sa atin or majority sa atin ay hindi po alam or familiar sa Armor of God. Ito po ay mababasa po natin sa Ephesians chapter 6, no? Yung Ephesians po ay libro na kung saan isinulat ni Pablo kasama ng Philippians, Colossians, sinulat po na ito sa prison, no? So, mamaya, pag uwi nyo, para po makasabay po kayo sa series, may clear naman po ito yung pinaka-last part ng book ng Ephesians chapter 6. Basahin niyo po siya mamaya. Although babasahin po natin itong part na to ngayon para po magkaroon po tayo ng pagkaunawa kung saan po ang direksyon natin. At ano ba ibig sabihin ng Armor of God na to? Kasi para siyang knights, no? Kung mapapasa po niyo doon sa ating poster. Question. Naniniwala, is truth absolute or relative? Maaaring sabihin, ba ibig sabihin ng pastor? Ano ibig sabihin ng absolute truth or relative truth? Mahalaga po na masagot natin to kasi ito po ang umiiral sa mga campuses sa university. So, anong ibig sabihin ng absolute truth at relative truth? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon kinalaman sa unang armor, which is the belt of truth. Pag sinabing absolute truth, ibig sabihin po nito, ito po ay mananatiling totoo. Regardless of, kumbaga, sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng sitwasyon. True po siya. Hindi siya pwedeng maging mali. Example, 2 plus 2. 4. Pwede ko ba sabihin 3? Mali, di ba? Ang sagot sa 2 plus 2 ay 4. Pwede ko ba sabihin, masama pakiramdam ko eh. 3 na lang. Di ba? So that's absolute truth. Halimbawa, gravity. Pag ikaw ba nagbato ng objects sa ere, babaksak ba yun o hindi? Babaksak. Dadaan sa mundo, no? Ay pag sinabi kong, hindi, kasi feeling ko, sa karanasan ko hindi. Sige, tatalon ako sa building, tingnan ko kung babaksak ako o hindi. Diba? That's absolute truth. Ang gravity, kapag nagbato ka ng isang object sa ere, babalik siya. So that's absolute truth. Ano yung relative? Ang relative truth ay, ibig sabihin po nito, base sa paniniwala, depende po daw ito sa kultura, sa feelings. For example, pag sinabi kong, ano paborito yung ice cream flavor? Gabi queso. O pag sinabi ko, alam mo ba na ang the best flavor, pinakamasarap na flavor ng ice cream ay gabi queso? Sa akin lang yun. Or labis kay Ate Edith lang yun. Sabihan, parang sa kanya truth yun. Pero hindi naman totoo yun, di ba? Anong pinakamasarap sa mga bata? Chocolate. Oo. So, babalikan natin yung question, is truth absolute or relative? Lalo na pagdating ang pag-uusapan natin ay about God. Tama? Nung kinreate ba ng Lord ang human, man and woman, is it absolute? Truth? Truth, di ba? Absolute. Hindi siya relative. Hindi nakadepende ang feelings na, I think, controversial to, pero hindi talaga siya magiging relative. Absolute siya kasi nakabase siya sa katotohanan na even the scientists ay pwedeng i-prove talaga na there's only man and woman regardless of ano po yung nararamdaman natin or opinion. So, ang question ay, truth ba ay absolute or relative? So, sasagutin po natin. Bakit? Kasi napakahalaga na masagot po natin to. In fact, according to study, ito ang isa sa problema ng marami po sa Amerika ngayon. In fact, 2 out of 3 na young adult or adults sa Amerika, they don't believe in absolute truth. Para po sa kanila ngayon, ito ay nakabase sa kung ano ang nararamdaman ko or opinion ko. In fact, even sa atin dito sa Pilipinas, sa mga universities, kung kayo po ay mahilig sa social media at mahilig po kayo manood sa TikTok or sa Facebook, madami kayong mapapanood na they defend na ang truth ay nakadepende sa kung ano nararamdaman ko. And you have to respect kung ano yung opinion ko nararamdaman ko. Kapag sinabi ko ako ay halaman,
kailangan mo respeto yun kasi halaman ako. Damdamin ko yun. So ito po yung problema na kinakaharap ng marami ngayon. Especially ng mga kabataan, estudyante, sa panahon natin. In fact, kaya nga ang dami po na kabataan or at least young generation ay confused. Kasi bakit? Hindi nila ma-define, ma-distinguish, ito ba ay totoo o hindi. Lalo, di ba, ang daming fake news? Even mga adults naluloko, di ba? Kasi lalo na yung AI, di ba? Pwede mong gawan ng story at sirain yung isang pamilya dahil lang sa AI eh. Imagine mo may picture. Di ba? Nakikita niyo ba yung mga ganon? Yung katabi-katabi or video. So, kailangan maging malino sa atin. Ang truth ba ay absolute or relative? And at the same time, makita natin yung danger ng hindi natin alam yung truth. Kasi bakit pag-uusapan natin ay belt of truth? Isa to sa unang armor na mention po ni Paul. Bakit pag ang truth ay hindi malinaw or walang truth, ano ang effect nito sa atin? Kasi di ba, without truth, life will fall apart. Ano po ibig sabihin nun? Halimbawa, sa isang relasyon. Di ba? Sa isang mag-asawa o may relasyon na boyfriend-girl, imagine yung relationship hindi nakabase sa truth. Di ba? Or halimbawa, sa buhay mag-asawa para makarinig lahat. Ang babae ay laging tama. Tama? Tama. Ay, paano pag sinabi ko, ang lalaki ay laging tama. May tama. Di ba? Kasi parang, ay tama ako eh. Siyempre, yung sister babae, tama ako, di ba? Ako yung totoo. Di ba? May isa naman totoo. Di ba pwedeng parehong totoo? So, life will fall apart. That's sa relationship pa lang. Paano sa values? Di ba, imagine mo kung hindi nakabase sa truth yung values, ano nang mangyayari? Kaya nga, imagine yun, di ba? Tingnan nyo ating government. Sorry to say. Dahil hindi nakabase sa truth, parang palakasan na lang talaga ng narinig ko. Talagang obvious na, doon yung truth, kita-kita na talaga, bakit? Di ba? So, our government will fall apart. Kasi nga dahil sa hindi nakabase sa truth. Ano pa? Decision making. Di ba? Ang hirap magdesisyon kung ang alam mo, hindi nakabase sa truth. Ano pa? Maraming mga bagay na pag-uusapan natin. So, ang buhay magiging unstable at prone tayo or vulnerable tayo sa attack ng kaaway kung ang ating buhay ay hindi nakabase sa truth. So, ito po yung sinulat ni Paul. In-address ni Paul yung problema na to. Na dapat maging malinaw sa bawat sa atin na mayroon only, para akong American, na mayroon only, na mayroon isang truth na dapat nating paniwalaan. Itong truth na yon ay napakahalaga na siyang it holds life together. Ito yung kumbaga parang pag wala ito, imagine nyo, kasi hindi nyo explain ko bakit belt. Ang belt sa panahon natin kasi ay, alam mo yun, panghigpit lang, di ba, no? Pero sa panahon nila, makikita natin mamaya, iba yung gamit ng belt maliban dito. Kaya nga, pag sinabi ko, it holds life together, yung truth, parang ang hirap i-comprehend doon kasi nga, ang hino-hold down ng belt natin, ito lang, pantalon lang. Pero sa kultura nila, sa gamit nito, ang daming hino-hold nito. So in the same way, kaya in-address po ni Paul itong problema na to. Ito yung pag-uusapan natin throughout this series for I think 5 or 6 weeks. Pag-uusapan po natin. Pero babasahin po natin ngayon para may idea kayo. Ano ba ang armor of God at bakit mahalaga na isuot natin to daily, no? Basahin po natin from Ephesians chapter 6 to 10 and to 17 pala. Okay? Verse 10, let's read. A final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, sabi ni Paul,
put on every piece of God's armor so that you will be able to resist, say ba, stand, the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will be able to standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth, which is yung pag-uusapan natin ngayong umaga, and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. And then, last part, in addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. No? Ito yung mga ginagamit. Imagine nyo, di ba, yung mga arrow. Ako mahilig ako manood ng mga ganun eh. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. So, nadinig nyo, nabasa nyo po, yung iba't ibang part ng armor na kailangan nating isuot. According kay Paul, para po tayo ay ligtas doon sa attack ng kaaway. So, meron lang po akong tatlong truths na gustong i-share sa inyo, and I pray na nawa ay makatulong ito kasi lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Ang daming mga lies, ang daming mga kasinungalingan nakapaligid sa atin. And tayo nga malalaki, ang daling maloko, paano pa yung generation na, di ba? Yung mga bata na ang daling ma-deceive. So, una, ang gusto ko pang maunawaan natin sa ating pag-uusapan ay we are in a battle. At hindi lang po battle, spiritual battle. The moment po na isang tao ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, siya po ay magiging part na agad ng battle. Hindi po sa mga susunod na araw o panahon, o hindi po sa para may possibility, kundi the moment na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ikaw ay bahagi na agad ng battle. Kaya tingnan niyo yung buhay niyo. 'Di ba? Sa halip akala niyo ba nang naging Kristiyano kayo, life will be like parang nasa garden ka na full of flowers? 'Di ba kasi ganoon ang binebenta ng ibang, 'di ba, mga preaching na totoo naman magiging Jeremiah 29:11, 'di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you. So sometimes ang perception natin sa life is para siyang nasa garden ka na naglalakad na maayos. Pero in reality, ang life po ay full of battle. So, nasa battle po tayo lahat. And part ng battle ay hindi lang physical battle, spiritual battle. This is about spiritual battle po na kinakaharap natin everyday. And sabi ni Paul, para manalo ka, manaig ka, kailangan mong isuot yung armor of God. So, iisa-isahin po natin yan. And pansinin po natin dito sa verse 10. Ang sabi ni Paul is, be strong in the Lord and in His mighty power. Ano po napansin niyo, di ba? Be strong in the Lord. In the Lord. Hindi in your own strength. Di ba? Hindi in your own mighty power. Kasi yung battle na to, dahil ito ay spiritual battle, hindi po pwede yung physical strength natin. Kasi bakit? Sino kaaway natin? Mamaya sasabihin ko sino kaaway natin dyan. So napakahalaga, ni-remind agad ni Paul na kung mananalo ka at gusto mong manalo sa battle na to, mag-rely ka kay Lord. Hindi sa sarili mong karunungan kasi hindi sapat at hindi kaya ng karunungan mo lang. Parang lang siya cellphone, yung ating mga smartphone. Kahit gaano kaganda ang features niyan. Lagyan mo na napakaraming apps yan. Kahit 1 terabyte yan. Kung hindi naka-plug sa power yan, di ba? Walang kwenta yan. Di ba? So in life, dapat po nating maunawaan na the moment na maging Kristiyano tayo po ay bahagi na ng spiritual battle. In fact, ito ang sabi ni Paul. Ang kaaway natin ay bakit mahalaga ang strength? Bakit mahalaga yung wisdom? Bakit mahalaga yung tulong ng Lord? Kasi bakit? Ang kaaway natin ay merong mga, sabi niya, against all strategies of the devil. Strategies. Sa Greek po yan, metodolohiya. Mga kanyang ibang kaparaanan na ginagamit niya para ang buhay ng isang Kristiyano ay gapiin niya.
Kayo ba, ano ang napapansin nyong nagpapainit ng ulo nyo? Sino ang nagpapainit ng ulo ninyo? Sabi na mga asawa ko. Sino po ang nagpapainit ng ulo nyo? Marami po siyang strategies or, di ba? Kung hindi kanya kayang, di ba, anong sabi ng, the thief comes to steal, kill and destroy. Steal, kill, and destroy. Si Lord dumating upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, opposite siya. Kill, steal, kill, and destroy. Ito yung pinaka-objective talaga ng enemy. Pero kung hindi kanya kayang destroy dahil napaka-devoted mong Kristiyano, ano gagawin niya? Another strategy. Marami po siyang, kumbaga sa maraming strategy ang kaaway eh. Gagawin kanyang busy. Yung bang, halimbawa, napaka-devoted mong Christian, okay na okay ka. Tapos napaka-prayerful mo, Lord, i-bless ka niya ng work. I-bless niya yung business mo. Tapos, ano nangyayari susunod? Ano strategy na gagawin ng kaaway? He will make you busy. Tama? Kasi hindi kanya kayang, like for example, napakatatag ng bata na, paano kayang gagawin ko dito? Kasi napaka-devoted dito. Alam niya kasi ang weakness natin. Marami siyang minions. Nakapaligid, lumalakad-lakad lang. So alam ng kaaway kung anong technique, strategy, ang i-design niya sa bawat sa atin. Kasi nakikita niya tayo eh. Wala tayong pwedeng, hindi siya katulad ng Lloyd, pero marami siyang minions, nakikita niya yung mga kahinaan natin, and so alam niya kung paano niya tayo pwedeng i-deceive. Yung the way na na-deceive niya si Adan at Eva at ibang Kristiyano, tinatry niya rin sa atin yon. So isa yon sa paraan ay gawin tayong busy. Siyempre pag busy ka na, ano susunod mo gagawin? Mawawalan ka na ng time kay pwedeng sa una, wala ka ng time para, let's say, umattend ng Sunday. Kasi parang, siyempre, tuturuan ka niya na, kailangan mo ng Sunday para bibigyan niya ng maraming overtimes, mga opportunities na kumita. Hindi ka na makatend Sunday, susunod yun. Hindi ka na makatend ng discipleship ng small group. Di ba? O, ang laking effect. No, susunod nun, hindi ka na makatend ng yung personal time mo kay Lord kasi sobrang busy, ang tindi ng demand ng studies or tindi ng demand ng work or ng business. So, isa sa kaparaan ng kaaway para destroy tayo is to make us busy. Or, i-discourage tayo, madami pong kaparaanan. I-deceive, i-distract. Di ba? I-distract tayo ng kaaway. So, tayo po ay nasa battle at kailangan po nating ma-recognize na bahagi ng kung paano ang isang kalaban sa isang sports ay may mga strategies para pinag-aaralan, di ba yun? Di ba? Kaya nga gumagawa yung mga practice eh. Kaya nga sa sports, maliban doon sa coach, meron yung coach, pag, like for example, may tournament, ahead nanonood agad sila ng ng mga kalaban nila. Hindi pa man lang. Kasi bakit? Pinag-aaralan nila yung weakness, yung strength ng kaaway. And mula doon, saka sila magdi-design ng play. O ito ang gagawin natin, matatangkad sila, pero mababagal. O ang gagawin natin, bilisan natin. So ganoon din po sa buhay Kristiyano. Merong mga ibang kaparaan ng kaaway. Devoted to. Sige, dito basta-basta matitinag. Gagawin ko itong busy. Bibigay ako ng maraming, kumbaga, ititis ko to, i-deceive ko to para maging busy siya. Or, yun nga, distract or discourage sa mga karanasan sa buhay. And, hindi natatapos doon. Sabi ni Paul, for we are not fighting against flesh and blood. Anong pong ibig sabihin nun? Ang kaaway natin ay hindi po tao. Tingnan niyo po yung asawa niyo. Ay, pala yung asawa ko. Totoo. Nasarap po kayo asawa ko. Ang kaaway ay hindi asawa. Flesh and blood. Kasi madalas, di ba, ang perception natin ay dahil maaring inaway mo ako, siya nakaaway ko.
Di ba? Lalo sa family. Pero behind po sa bawat mga arguments, sa mga bawat sitwasyon na katulad po ng sinasabi ko is meron pong may mga hierarchies. Baka akala niyo po meron po silang hierarchies din yung mga kaaway. Ang sabi po dyan, evil rulers and authorities of the unseen world. Ano pa? Mighty powers in this dark world. Against evil spirit in the heavenly places. So, ang kaaway, para bang yan, galit na galit ka sa computer mo kasi ayaw mag-work, bigla na lang naghampas-hampas mo, yung pala, hindi mo alam, merong reason may virus. Hindi yung kaaway mo yung pinaka-hardware, yung mismong laptop or desktop na yon, yung virus. Gayon din naman, sa buhay Kristiyano, ang kaaway natin ay hindi ang tao. So halimbawa, merong nag-persecute sa'yo bilang Kristiyano. Diba? Remember yung schemes? Remember yung strategies ng kaaway? So, gagamit siya ng mga tao para para galitin ka, inisin ka. Ngayon, kung hindi ka aware, na, tika muna, hindi pala siya ang kaaway ko, siyempre magagalit ka ngayon doon. Diba? Hindi mo alam na behind that action, meron ginagawa ang kaaway para, unti-unti, hindi ka man bumigay ka agad, at least parang alam niyo yun, di ba, alam niyo yung story nung palaka na inilagay lang doon sa isang pot. Di ba, pag inilagay mo sa kumukulo, tatalon yun, di ba? Yung isang palaka na inilagay lang doon sa normal na temperature na water, pero unti-unti lang yung pag-boil. So, nag-enjoy lang siya doon. So, parang ganun ang strategy ng kaaway. Unti-unti, konti-konti lang, konti-konting lies, konti-konting kasinungalingan, na hindi obvious. Kaya nga, anyway, yung ano bang tawag doon? Yung peke, yung fake. Hindi mo siya agad basta-basta ma-distinguish kung totoo unless na-expert ka doon sa, for example, yung isang bag, di ba, na mamahalin, yung mga fake. Hindi mo naman agad basta-basta malalaman ang fake yan. Kasi nga bakit merong partly doon truth. May konting totoo doon. Kaya ka nadideceive. So yon, we are in a battle. Ang kaaway po natin ay hindi yung tao, kundi ang hierarchies, authorities. Pero ang sabi po ni Paul, ano po ang ating tagdon? Ba't ganun? Hana, ayaw. Pakapress mo na lang. Ayan. Ang sabi po ni Paul, ayan. And then verse 13, ang sabi po ni Paul dyan, nasa battle tayo, di ba? Tayo nasa spiritual battle. Then after the battle, you will still be standing firm. Ang goal po sa laban ay hindi kayo po ba pag dumadaan kayo sa mga pagsubok, pag dumadaan po kayo sa mga problema, ano pong nangyayari sa inyo? Lagapak ba tawag doon? Yung hindi na yung talaga, baksak na. Lupaypay, yung tama, lupaypay. May mga times na bumabaksak, yung bang dahil sugatan, di ba? Imagine yung mga soldiers, di ba? Yung mga knights, kapag nasugatan sila, baksak, pero pwedeng tumayo, manatili. So, ang goal po natin sa battle, sa spiritual battle ay manatiling nakatayo. Kasi bakit? Tayo magiging victorious. Dahil suot-suot natin tong spiritual armors. Which is pag-uusapan natin yung unang part, which is the belt of truth. So, kung mahalaga ang truth, ano ibig sabihin ng belt of truth? Ito po yun. Kanina, we are in a battle. Now, dahil nasa battle, spiritual battle, ano daw ang kailangan, sabi ni Paul, para manatili tayong nakatuyo? Ano yung unang armor? Ang sabi niya, di ba? Stand your ground, putting the belt of truth. Truth. Sabi ko, we must accept and know the truth. Again, ano yung truth? Is it opinion? Ano po yun? Feeling? Diba? Pero sa Bible, ang truth po ay person. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Pero bago natin puntahan muna yon, ito po yung picture, image, ng kung ano ang belt noon.
Hindi siya katulad ng belt natin ngayon. So ang belt po, ang purpose po ng belt noon, hindi po siya display. Ito po ang siyang, kumbaga, yung tunic po, ano po yan eh, sa next, is the breastplate of truth, righteousness, naka-connect po siya. Tapos yung sword, nakalagay po dyan. So, napakahalaga ng belt. It fastens yung mga pieces together. It holds everything together. So, kung imagine nyo, kung yung belt noon ng isang soldier ay maluag, so yung espada niya lalay-lay, tapos yung breastplate niya medyo maapektuhan, tapos yung part nito na pinoproteksyonan niyan, madaling vulnerable sa atake ng kaaway. Naranasan niyo ba magsuot ng belt kahit na hindi katulad niya? Di ba yung anduag? Tapos ang luwag ng, wala naman yatang garter pa noon eh, hindi ba uso garter? So kailangan nila ng di ba? So imagine nyo, di ba, nakikipag-espadahan ka, tapos, alam mo yun, nahuhubo. Di ba? Di ba, prone ka sa attack ng kaaway. So yun po yung pinaka-picture ng belt of truth. Mahalaga siya na dapat suot-suot lagi ng isang soldier. In the same way, we are, part po tayo ng army of God. The way soldier tayo. So, every day tayo po ay nasa spiritual battle, and para hindi po tayo maging vulnerable sa attack ng kaaway, kailangan po natin lagi nakafasten ang belt sa atin. So, anong ibig sabihin po nun? Paano po natin sa practical isusuot yung belt? Kasi belt, madali naman suot. No? Paano natin isusuot yung belt? Una, paano mo isusuot ang belt kung ang truth, kung hindi mo pa tinatanggap yung truth? Tama po, di ba? Ang sabi po ng scripture, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the light. So, ang first step para magamit po natin itong belt of truth, ito yung what holds everything together, is kailangan natin tanggapin si Jesus kasi siya yung truth, siya yung source of truth. Kinanta natin kanina, Jesus, ano ba yun? Jesus, I speak Jesus, di ba? Whenever we speak Jesus, we speak truth. Kasi si Jesus ang truth, and hindi po tayo pwedeng lumaban sa battle kung wala si Jesus sa atin. Tama? Kasi ibig sabihin, tayo ay bahagi ng isang kampon. Di ba? Lagi tayong talunan. So para tayo po ay hindi maging vulnerable sa attack ng kaaway, kailangan po natin tanggapin si Jesus na bilang truth. Yun po yung beginning ng truth sa life natin. At hindi po natatapos doon na tanggapin natin si Jesus bilang truth. Kasi bakit? Ang sabi po ng scripture, another truth. Di ba? Remember yung belt, it holds everything together. Si Jesus nasa heart. Siya Lord and Savior natin. Hindi natatapos doon. Kailangan natin mag-grow. Ang sabi ni John, make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. So, we want to know the truth. Kailangan natin tanggapin si Jesus, di ba? And then, ano susunod doon? Kailangan natin mag-grow sa truth, which is the Word of God. So, kailangan po natin lagi na magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi malalaman po natin kung ano ang truth at ano ang hindi truth. So we must accept the truth and we must grow doon sa truth, which is the Word of God. And hindi lang po yun. Ang sabi din po ni John, ano iniwan sa atin ng Lord bago siya bumalik sa heaven? When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. So, knowing the truth, protect us from the attack and ng enemies, di ba? Pero nag-start na siya. Anong starting point? Kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. Hindi ko po alam kung may mga bisita kami dito or meron sa atin dito na hindi pa sure, parang Lord ko na ba si Jesus? Savior ko na ba si Jesus? Kasi magiging vulnerable ako sa attack ng kaaway kung wala si Jesus sa life ko. At mahihirapan ako na malaman ng truth on my own kung wala sa akin ang Holy Spirit. Kasi di ba, ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa atin para maunawaan natin ng truth. Na-realize nyo ba ngayon, before na nagbabasa kayo ng Biblia,
Before, hindi ko alam po, di ba, sana nagbabasa tayo ng mga Biblia, no? Di ba, imagine mo, dati nagbabasa tayo ng Biblia, para lang siyang novel, para siyang mga comics lang. May naunawaan tayo, pero hindi siya deeper. Pero nung maging Kristiyano tayo, tinanggap natin si Jesus, nasa atin ang Holy Spirit. Di ba biglang naging, na-open ang eyes natin, tapos naunawaan na natin ngayon yung truth, yung Bible. So, a starting point is we have to accept Jesus as our Lord and Savior, and then we have to grow sa truth at tanggapin si Jesus bilang si Holy Spirit, no? Mapupunta siya sa atin. In fact, kapag tayo ay hindi, pwede kasi natin tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior at truth. At the same time, pwede rin naman hindi tayo mag-grow sa truth. Di ba? In fact, madaming mga Kristiyano, sa atin hindi ganun, di ba? Ang prayer natin, mag-grow tayo sa truth. Kasi alam niyo kung bakit? Especially sa mga kabataan ngayon, ano sabi po ni Paul sa Ephesians? Sabi niya, ano reason bakit kailangan natin mag-grow sa truth? At kailangan natin nasa atin ang truth? Sabi niya, then we will no longer be immature like children. We will not be tossed and blown out by every wind of new... Imagine yung parang bangka, nagaganon-ganon lang. We will not be influenced when people try to, ano sabi po dyan? Trick us with lies so clever they sound like the truth. Tama? Kaya kailangan natin mag-grow sa truth, sa word ni Lord, kasi kailangan natin, maging familiar sa truth, and yung truth na yon talagang part na ng life natin, na madali nating ma-distinguish kung ano ang truth at ano ang kasinungalingan. Ang daming taong ganun. In fact, di ba sabi niya ni Paul, they trick us with lies so clever. They sound like the truth. Para siyang totoo, pero hindi siya totoo. Di ba? Sino yung namimili dito ng mga fake na gamit? Di ba daming naluloko, lalo yung mga Class A? Tama ba yun? Yung Class A, di ba, hindi naman talaga siya yung original? Di ba, Class A bag. Pag hindi ka talaga, wala ka talagang original o kakayahan na i-distinguish yung kung ano ang totoo, madali ka maloko na ito ay totoo. Kasi bakit naandun lahat ng features? Andun yung design, yung logo, yung parang talaga itsura-itsura. Kasi bakit? Sanay na sila doon. At yun ang strategy ng kaaway. Gagamit siya ng mga tao na sanay na manloko. sanay na man-deceive. So, mahalaga po ang truth para po sa atin. And when we accept the truth, which is Jesus, and when we grow sa truth, yung mga, ano sabi yun, yung arrows, di ba? Next week, pag-iusapan natin yung breastplate of righteousness. Pero this time, sa part na to, kapag may mga ataking kaaway, alam na kaagad natin, hindi yan true. Di ba? Dahil bakit? Alam natin. For example, hindi ko pwede sabihin na ako ay halaman. Di ba? Dahil lang sa feelings ko. Kasi bakit? Tao ako. Kahit na anong gawin ko, depend ko sa sarili ko, pag pinag-aralan ako ng science ng doktor, tao ka. So, yun ang truth. Hindi ako madideceive. Di ba? Now, one thing na alam mo ang truth, tinanggap mo ang truth, pero hindi yun hindi nag-stop doon yun. Kailangan we have to, we must live by the truth. Kailangan po nating ipamuhay yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. At mahalaga na, paano mo ipapamuhay ang katotohanan kung hindi mo alam ang katotohanan, di ba? Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Lord. So, paano po tayo mag-grow sa truth, knowing na napakahalaga na maging familiar po tayo sa truth. Ang sabi po dyan is, number one, is know the Word. Di ba sabi ni John, your Word is truth. Your Word is truth. Meron po ba kayong time para sa salita ng Diyos na kung saan naglalaan po kayo ng oras, kayo po mag-isa lang. Time nyo kay Lord na kung saan nagbabasa kayo in the morning or in the evening or depende po sa time na kung saan ay hindi po kayo maistorbo. Kasi bakit? Mahalaga po yun. Meron po ba kayong time na kung saan ay katulad po nito, nakakapakinig kayo ng salita ng Lord? Maliban po doon sa kayo ay mag-isa lang. Di ba? Mahalaga po siya kasi paano mo mapapamuhay yung truth kung hindi ka naman nag-grow, kung wala kang feeling.
So we must live by the truth. Ang truth ang kailangan natin maging standard. So, sa buhay Kristiyano, sa buhay mga estudyante, kung ikaw ay familiar at alam mo yung truth, hindi ka basta-basta ma-impluwensyahan ng mga maling mga tinuturo even sa campus or ng mga kaibigan mo or ng mga kaklase mo. So we have to know the Lord, the truth, and pray the Word. Know the Word and pray the Word. So in fact, napaka-powerful po nito eh. Yung Word ni Lord, yung ginagamit natin sa prayer. For example, Jeremiah 29:11, i-rephrase ko siya, Lord, I know that your plans for me, is not to harm me, but to prosper me, to give me hope and the future. Pinipersonalize po siya. Ang reason, in fact, dapat sa yun eh, na-bump nitong series na to, yung series natin na Winning the Battle in Mind. At tinuturuan po natin ang ating mind ng truth. Napakahalaga po nun. Kasi bakit? Sabi ng isang author, yung na-mention ko dati, freedom from the lies that you tell yourself. Ang reason kung bakit maraming mga tao ay nagsasuffer sa anxiety, depression, kasi ini-entertain nila yung mga kasinungalingan na naririnig nila. So every time na pumapasok doon, para sa kanila nagiging truth na tuloy yun. Kasi nakukondition yung brain nila. So, we have to pray the Word. Maliban doon sa we memorize, i-pray natin siya. And there's power in the Word, di ba? May power kasi bakit? Si Jesus siya. So, truth siya. So, pag sinabi kong, Lord, I pray, salamat Lord, na kapag inuna ko yung kaharian mo, then ang pangako mo is, you will provide not all I want. Di ba? But when I seek you, inuna kita, ibibigay mo ba lahat ng pangangailangan ng gusto ko, di ba? Hindi, di ba? Lahat ng pangangailangan ko. So Lord, salamat kasi na the more na inuuna kita, the more na nararanasan ko yung provision mo, lahat ng needs ko. We have to pray the Word. We speak to the Lord, and at the same time, tinitrain natin yung brain natin, yung thought natin, and then dinideclare natin yung truth sa buhay natin at sa ating mga sitwasyon. So yun po yung way para paano natin ipapamuhay yung truth sa life natin at hindi tayo magiging... Kasi di ba, minsan may tendency na ang kaaway parang magbabato yan ng mga maling thoughts. Unahin mo yung Lord na yan, sige, unahin mo yung ministry na yan. Sayang tong opportunity na to. Pero alam mo naman na meron kang provision, enough provision, at okay naman. Tapos, bigla ka na lang naging, alam mo yun, parang, ay, sayang yun dagdag yun pabili ko ng bag yun or kaya, pang bakasyon ko sa Japan yun yung mga ganon, or di kaya, pwede kong, ang daming reason. Pero, ang bottom line po kasi is, kailangan nating dahil nasa battle tayo, kailangan po nating maging aware sa kung ano yung sinasabi ng kaaway sa atin. Kasalulingan ba yun o hindi? Pero para mabantayan natin ang ating thought life, kailangan nating we have to pray. And then, we have to obey the Word. Diba? It's one thing na marinig natin ngayon, nakikinig po kayo sa akin ngayon, di ba? Nakikinig kayo sa Lord, sa Word ni Lord. Pero pag uwi natin, di ba, mawawalan siya ng saysay. Kung hindi po natin siya, i-apply sa life natin. So, paano natin papamuhay ang truth? We have to obey the Word. Ano man po yung truth, masakit man yung truth, awkward man ang truth. Kasi di ba sabi nung, the truth will set you free. Marami pong katotohanan sa Biblia na pag binasa natin, talaga pong masakit po. Di ba? Tama ba? Mali. Di ba masakit? Pero sabi ng Bible, the truth will set you free. And we have to obey kung ano sinasabi ng Scripture, sinasabi ng Lord. Otherwise, kapag hindi po tayo nag-obey, binibigyan po natin ng pagkakataon ng kaaway na gamitin po yung sitwasyon na yon para po tayo ay unti-unting magapi. So we have to obey the Word. Ito po isang mahalaga din po. We have to walk with other believers. Di ba? Walang lone ranger sa buhay Kristiyano. Kailangan po natin na may kasakasama. Yung
devotional time natin with the Lord, napakahalaga nun. Ito po, corporate time para sumasamba tayo, napakahalaga nito kasi ito yung time na, kumbaga, from Monday to Saturday, magkakasama po tayo na, Monday to Saturday, individually, nagpipray po tayo, may time kay Lord. And then Sunday is we celebrate together yung kabutihan ng Lord. Umaawit tayo ng sama-sama. Ako, di ako nakakaawit dahil di maganda boses ko, pero at least, gumaganda ang boses ko kapag sumasabay ako sa iba. At nakakapakinig ako ng salita ng Lord. Although ako nagpipreach nga pala, yun yung benefit po. Pero other than that, meron pong another one, yung small group o mga estudyante, salamat, malaking bagay po yung small group. Kasi bakit? You're doing life together. Meron mga sitwasyon na dahil hindi naman talaga tayo marunong, hindi natin naman lahat, nakakatulong yung group para magtulungan, kung sakali malimitado o hindi natin alam isang bagay, meron nag-guide sa atin. O kundi man, tayo naman nag-guide, So, mahalaga po ang truth, mahalaga po ang walking with other believers or yung small group para po sa ating lakad Kristiyano, buhay Kristiyano. So we have to, sabi ni Paul, wear the belt of truth. And so, again, bago po ako mag-close, ano po ang unang reason? Ano po ang dapat natin huwag kakalimutan? We are in a battle, Spiritual battle. Pag uwi niyo mamaya, naku, atakin agad kayo ng kaaway niyan. Walang ulam. Anong ulam? Aatake na kaagad po siya. So, alalahanin niyo po yung word na to. Sabi ni Mano, alalahanin niyo po na ang kaaway natin na hindi po natin nakikita. Naku, nakikita ko na po yung kaaway ko. Patay tayo dyan. Sabi ko lang, di nakikita, bigla naglakad. Parang hirap magsalita, nakikita. So we have to remember na ang kaaway natin ay hindi po yung tao, kundi ang mga spiritual forces behind that person. And to win the battle and to remain standing, we have to wear the truth. First of all, accept the truth and grow in the truth and live by the truth. Okay? Malinaw po ba yun? Are you excited? Hindi ko po alam ang inyong mga sitwasyon kung nasa inyo na ba si Jesus or wala pa? Excited po ba kayo paglabas nyo makipagdigmaan tayo ulit? Testingin ko nga itong mga ito. sabi ni Satan, mga minions, ready, lalabas na sila. O di kaya, atakihin natin sila sa loob. Huwag na natin hintayin lumabas. Pagkatapos, attack na kaagad. Tingnan natin kung paano natin sila magagapi. Di ba? Pero salamat kasi ang sabi ni Paul, we have to wear the belt of truth. Okay? I'll give time po doon sa, hindi ko alam, ayoko sayangin yung pagkakataon na to kasi baka meron po sa atin dito sa kalagitnaan natin na, Pastor, hindi ko naunawaan na, hindi ako sure kung si Jesus ba nasa life ko na. So, bago ako umuwi, gusto kong masiguro. So, kung kayo po iyon, habang tayo, pwede po ba tayo lahat ay pumikit? Mananalangin po ako at ang nais po ng Lord, tayo po ay maging victorious sa buhay Kristiyano. Hindi po yung nagagapi ng kaaway. Manatiling nakatayo, Minsan susugatan pero still nakakatayo. At laging makatayo sa laban. At ang beginning po ng victory sa buhay Kristiyano is by accepting the truth, which is si Jesus ang truth.